Hi, good morning. I'm just thinking now na and napapansin ko din sa sarili ko or even you also kung na-experience nyo to na when it comes to serious na sa pangalagad sa Diyos. I mean, you want to be serious to serve the Lord. Ganon. Lagi ka na nagbabasa ng Biblia, lagi ka na nag-devotion, hindi ka na, lagi ka na nagpipray, and morning and night, gano'n. I mean, you want to have a serious relationship with Him. And then, nung nagsiseryoso ka na sa pagsunod sa Kanya, sa pag-serve sa Kanya, and you want to be a good child to Him. Alam mo yung tipo na pag nagsiseryoso ka na sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya, doon din pumapasok yung mga problema mo sa buhay. I just wonder na ganun nangyari sa buhay ko. And I know na nakaranas din kayo nito. Na kapag sineryoso nyo na yung pagsiserve nyo sa Kanya, doon din pumapasok yung malaking problema sa buhay mo. Na which is hindi mo inasahan na ikalulugmok mo. You wonder why? Kasi ako ganun. Ganun ako. Ganun nangyari. Kasi nung time na sineryoso ko na siya and I repent my sin to Him kasi I know na ang dami kong mistake na ginawa sa Kanya. And I know myself na I made mistake and I confess to Him, I repent to Him, and I know na He knows my heart na nanghingi ako ng kapatawaran when it comes to my mistake that I did. And then, yun nga, dumating sa punto na ang laki ng problema na pinagdaanan ko. Doon pumasok yung nagkasakit yung anak ko. Nalaman ko yung what is the sakit sa anak ko. And then about sa financially, hirap ako. Then, meron pa sa family ko, family matters. Then, sunod talaga yung mga pangyayari no na which is kinalugmok ko. And then, I stop my faith. I stop being active to Him. And then, nasa punto pa ako na sinisi ko siya. I mean, napa-question ako about Him na why, ganon. Bakit ganito nangyari na which is I make myself to be a good son, a good child to you. And I try my best to be good as a person na hindi na makagawa ng mali. And then, ganun din naman. Ganun yung senaryo. Ang daming problema. Which is ikanulugmok ko. And then, ngayon, nalagpasan ko siya. Pero nagpabilin pa rin hapon nandun pa rin yung sakit na naiwan sa mga pangyayari na yun. But I just realized now na kaya pala nangyayari yung mga pagsubok na yun because He want me to be strong in the long run. Diba? Kasi until now, I'm still here fighting against all the
against all what happened in my life, I'm still here and I did not make myself any trouble again na makapag-isip ng masama. You know what I mean? Diba? Kasi yung iba nga, I mean, gusto nang itigil yung buhay nila, I mean, gusto na mag-suicidal. And then, may iba din senaryo na sinama pa yung mga anak. Diba? So, ganun siguro. Kaya niya hinayaan na mangyari yung pinagdaanan ko na malala. Because he knows na I can handle, I can make it, he make me strong, and he knows everything what my heart does. And then he knows na makaya ko lahat. Nalagpasan ko yung lahat. But, yun nga, I'm being called na mag-serve sa kanya. So, I did not active for reading his Bible. Hindi na ako ganun mag-pray. I'm in cold. Ganun. And then, until now, I did not make it serious to serve him. Wala yung fire na dati everyday ako nagpipray, everyday ako nagbabasa ng Bible niya, everyday ako nagdi-devotion, and not compare today na ibang-iba. I just failed that. I failed the test, I failed the faith, na hindi pa ako fully trust him. Kasi natigil yung faith ko sa kanya. Ganun, nag-cold ako sa kanya. And I make question about him. Why it's happening. And that's all. So, ang hirap maging anak niya. Mahirap paglingkod sa kanya. So risky. So many struggles to come that Satan will do for you. And you wonder why he is silent. I mean, mapapatanong ka na parang hindi siya gumalaw. And then, you have pray something and then it will not come. It will not happen. So confusing. My mind's. So, I just want to share you to guys my thoughts about this. Being a child of God, that you want to be serious to serve Him. It's not that easy as you think. You know? And I know na kayo din, you gonna, what you mean? I mean, pinagdaanan nyo din itong pinagdaanan ko.